here. At magkamayan tayo, mag-abrasa, magkabakaksan. Alright, and let's say, I'm glad you are here, sister. I'm glad you are here, brother. Amen? Amen. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I'm glad you are here. I want to share my love for you. For we are one in the family of God. We are one. For we are one. We are one in the family of God. For we are one. For we are one. For we are one. We are one in the family of God. We are one in the family. We are one in the family of God. Let's pray. Bendito ken managayon nga Dios, itanong ken hidayon na kapoy kay Manila kanito. Lord, we thank you for your thick presence. We thank you, Lord, for your touch, O Lord God. Ken Apo, kaya ni Apo, ti adawat ken kamanen Apo, iti panangdalos ken panagpakawan mo Apo kada kami for all the wrong things that we have done before you, O Lord God. We ask you to cleanse and purify us, O Lord, for us to be able, O Lord God, to be worthy in your presence today, O Lord God. And for us, O Lord God, to be able, Lord God, to receive your blessings, your favor, your grace, O Lord God. Apo, today we mananaw now. Lord, we thank you for this day that you have gathered us, O Lord God, to meet, O Lord God, to encourage each and every one of us, to lift each other up, O Lord God. And Lord, we thank you for what you have done a while back. And Lord, we believe that you are going to do something great still, O Lord God. Hindi ka panagdaydayo ni Apo ken ka. And Lord, we are expecting great things from you. Lord, namin adungda ka na Apo nga nakala sa ibiyag ni. Kasi ka Apo dili Diyos o Diyos nga man nakabalin kay nagararami o Diyos iti milagro idi ingana ita aming kasaluan. Thank you, Lord, for the answers of our prayers, Lord God. Thank you, Lord, for the good health, Lord God. Thank you, Lord,
may problema, ikaw ang aming tinatakbuhan. Kaya pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa oras na ito, Lord God. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Let's sing the song, Power of Your Love, as we continue to worship His name. Lord, I come to you, let my heart be changed in you, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me. Help me strength when
Can you sing the chorus without instrument? Oh, because let your love surround me. Bring me here, draw me to your side. Oh, yes, I wait. I rise up like the eagle, and I will soar you. Your spirit leads me on, by the power of your love. Let your love surround me. Draw me to your side, and I wait. I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on, by the power of your love. Amen. Thank you, Lord. And I will soar with you. Your spirit leads me on, by the power of your love. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. That it's true, Apo Diyos, nga madala ka na kami, Apo Diyos, katawan iti kapamigsan nga bagyo, kapulungan na kami, Apo Diyos, katagtayag kami, kakasagin na, Apo Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship you. We honor you. We adore you, Lord God. We give you praise. We give you thanks. Diretso nga, Apo Diyos, nga lagi ka namin ay dahil pinapatay ka na. We praise you. We praise you. We love you, Jesus. Amen. Amen. Palakpakan tayo maligaya ang kapsal. Amen. Thank you, Lord, for the presence. And are we all blessed, kapamsal? Amen. We might have different situations in life, or like we are going through magkakaiba man tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Pero ang Lord ang ating hope. Amen. And katulad ng sinabi ng ating worship leader, that we will soar, we will fly like an eagle, and we will soar on high. Amen. And yeah, this is now the time para makinig sa salita ng Panginoon, and I hope that we are all ready. Are we all ready to receive the word? Amen. And I do believe na may gagawin ng Diyos sa buhay na naman natin ngayong hapon na ito. Amen. Ibibigay ko na po ang oras sa ating minamahal na Pastor, our dear Pastor Jay. Ang sarap-sarap magpuri sa Panginoon. Ang sarap-sarap manatili sa kanyang banal na presensya. Hallelujah. Last Sunday, I have shared about what is life. According to the book of James, nakita natin doon na ang buhay ay parang isang vapor. O sa Ilocano, parang alibungubong. Iwan ko sa Tagalog. Pero kung alam niyo yung nakikita niyo sa ibabaw ng, pag nagluto kayo ng rice, at binuksan niyo yun, yung luto na. Diba mayroon kayong makikitang usok? Yun yung vapor. Ganon, makita mo, maramdaman mo
yung usok o vapor, pero mamaya wala na. We emphasizes in our last message that everything, the world, everything that you will see, everything that we have in this world, everything is just temporary. Nothing is permanent. It's only Jesus can give us the eternal value. So, walang kamuluhan lahat. Amen. Clear ba tayo doon? Okay. Bago tayo mag-pray at basahin ko yung scripture, dadawag ko naman tayo doon sa pagtatapos ng sport. Napansin niyo ba na itong nakaraan ay last Sunday katatapos ng World Cup football? Sino nanalo? Spain. Spain. Okay, anyways, itong ng ating sport ay lahat ay parang lahat ay sumunod dahil napapasok din ang England sa semifinal, tama? Okay. Above that, beside that, noong pumasok ang ating tennis player Alex Ayala, tayo ay naki-share sa kanya. Tayo naging pagpalakpak at kung nung nanalo siya, pumalakpak tayo, nag-celebrate tayo with her. Tama? Nung natalo siya, yung naramdaman din natin lahat. Okay. Ngayon, mamaya, okay, pinapakita natin dito na ang buhay, ewan ko kung sino yung pinalaban niya sa drama na yun, si Wasnakik. Alam niyo yung hinabol yung bola, tapos nadulas. Nadulas siyang gano'n. Okay? So, ang ginawa niya, kahit nadulas, tinira na yung bola, ibalik niya yung bola sa kabila. So, ang daming lesson, tayo makikita doon na ang buhay ay, kung minsan tayo nadadapa, tama? Kung minsan parang gusto na natin umatras sa laban. Okay? Pero, at the end, maganda yung pag-aaral natin ngayon dahil it's all about running the race. Okay. So, basahin na po natin ang ating scripture. 2 Corinthians, kung meron tayong Bible, Corinthians chapter 9, 24 to 27, ganito ang nakalagay. Knowing na that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. So parang disiplina yung pinapakita dito. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we incorruptible. I therefore so run. Si Pablo ang nagsasalita dito, not as uncertainty, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that but by any means which I have preached to others, I myself should be cast away. Yung iba babasahin natin mamaya. Okay. Lord, we bless you and thank you for your word as we will be bringing up the important things about running with perseverance. Bless your word, bless our heart, bless everyone, bless your listener. Move as you want us and speak whatever the important message that we will get today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay. So, since yun nga, sinundan natin yung sport, dadalhin ko po kayo dito na ang buhay natin ay parang nakikirace, nakikirunner. So, run with perseverance. Lagi natin pinagpapagalaran ng perseverance. Pag sinabi natin perseverance,
with strength. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ako tumatakbo na parang, hindi ako sumusuntok na parang sumusuntok sa hangin. Sinisigurado kong I run with perseverance. Sabi niya gano'n. Okay. Now, habang tayo patuloy, gusto ko pong tignan po natin yung very history, ano yung istorya ng ano yung athletics, ano yung sinasabi natin Commonwealth or whatever it is about the competition. So before that, to get us more few background of it, how many people have already finished well in the Bible? How many people, how many of them got successfully finished the race? And for example, actually there are over 2,300 named individuals according to the theological studies such as those by Dr. J. Robert Clinton. And only 1/3 of these leaders maintain their character. So hindi lahat ng tumakbo sa history ng Biblia ay nakarating sa finish line. Okay? Actually, above all, sa lahat ng biographical detail, only 100 major figures parang napili. At saka 1/3 lang dito ang nakapasok. Halimbawa, to give you some background, katulad these are the iconic figures who finished well includes. So, magbibigay lang ako ng 5. The Apostle Paul. Famously, sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the race, that I have kept the fight. So, isa siya sa mga example na nakahabot sa race. Si Joseph, he remained faithful through betrayal and power, eventually forgiving his brothers. Si Joshua, he led Israel into the promised land and challenged the people to serve God until his death. Si Caleb, known for following God wholeheartedly and remaining strong into his old age. Samuel served as a faithful prophet in God's all the days of his life. And lastly, these are just special mentions. Si Daniel, he maintained his integrity in prayer life from youth into advanced old age and into the foreign lands. So, according to the history, not all the biblical character have continued, or some of them have failed. Actually, I have SSS. I can mention 3 of them who doesn't able to or who failed to go in the finish line. Solomon. Assignment yung 2. There are 3 who failed. Okay? However, hindi naman yung pagtutunan natin ng pansin na dadaan po tayo, titignan natin yung ating takbuhan. Okay? Magpagaling pa man, unahin mo na kasi maiksi lang ito. Meron tayong unahin mo dito. Meron tayong characters to help you finish well. Ano? Kasi maraming na napapagod. I'm looking something. Maraming napapagod at hindi na nakakapagpatuloy sa kanilang takbuhin. Meron akong drawing dito. Meron akong drawing na may title na. Okay, let's continue. Sa dito, 7K, kasi baka kalimutan natin mamaya. 7 Ks, how to live a life significant and finish well. Amen. Gusto ba nating makarating sa finish line? Amen. Okay, so papakita natin mamaya na hindi lahat at hindi
Okay lang, hindi madali. Number one, we need to have to keep intimacy with God sa pamamagitan ng ating pagbabasa ng mga Bible studies natin. Spiritual discipline. Pag sinabi nilang bawal yan, kailangan ng discipline at dapat tayong makikinig para hindi tayo mawalay. Biblical perspective, an obedient spirit. So, submissive, a sense of purpose and calling, healthy relationship, importante ito. Kaya nga, ginagawa natin yung katulad ng mga ginagawa natin, nagpapalakasan tayo with resourceful people. And number 7, and ministry into the lives of others. Ito yung ginagawa nating tulungan sa bawat isa. Okay? So, maraming nagsasabi na ang buhay daw ay hindi katulad ng grace. Kaya sinasabi, huwag ka na magkumpara. Simple lang ang buhay, ganito lang. Pero may isang katotohanan. Tama po yun. Tama po yun. Ang buhay, actually may mga kanta na naglalaman, may mga songs na naglalaman na ang buhay ay hindi karera. Hindi competition, hindi comparison. Tama po yun. Huwag tayong makikompete. Huwag nating hanganin na magiging mayaman o magiging mas mayaman kaysa sa iba. Huwag na tayo dapat mainggit sa tagumpay ng iba. Amen? Huwag iwasan ng kainggitan, iwasan ng competition. Mapapagod lang tayo. Now, totoo ba yun? O hanggang kailan sasabihin natin life is not a race? The truth is, life is a race. It's not a game. Amen? Ang yung binasa natin kanina ay makikita natin doon sabi ni Pablo na I have fought the good fight and I have finished the race. Hindi lahat ng pagsisimula ay maayos na nagtatapos. Hindi lahat ng nag-umpisa o tumatakbo ay nakakarating. At hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay nakakapasok sa harian ng Diyos. Sabi ng Diyos, not everyone who calls me, who calls the Lord, my Lord, will enter the kingdom. Alalahanin po natin yun. So kailangan dito ang seryosuhan. So ang tanong, hindi yung gaano ako kabilis tumakbo. Noong kapanahunan ni Usain Bolt, siya ang nagtala ng bagong record doon sa, I think, 100 or 200 meters. Sa kanya lahat yung gold medal sa kanya lahat. Siya ang nagtala, ewan ko kung meron na siya. Someone have beaten already the seconds. I think 9.8 seconds doon yung sa ano ba? Usain Bolt. Have you been on yung mga palaro, yung mga panalin doon? Okay? So ang tanong sa atin, mga kapatid, ay hindi yung gaano tayo kabilis tumakbo. Ang tanong, kundi ang tanong, makakarating ba ako sa finish line? Amen? Kahit banaya, basta paharap ang ating katakbo. Kahit hindi mabilis, mukhang mabilis, at least nakatuon ang ating pansin sa finish line. Ngayon, kapatid, katulad ng sinabi natin kanina, ano ang bagay na pinagmamalaki ng apostol San Pablo nung kanyang sinabi na I have fought the good fight, I have finished the race. Yung salitang I have finished the race, natapos ko yung aking takbuhin. So ang kanyang sinabi dito sa kanyang salita ay I have finished the race. Ako'y nakibaka, I have fought the good fight. I have finished the race. Hindi niya sinabing
ako'y naging mayaman. Hindi niya sinabing ako'y nagiging successful sa aking business. Hindi niya sinabing ako'y naging tanya ko, naging sikat sa aking kapanahunan. Hindi niya sinabing ako'y nakagawa ng bagong record sa pagtakbo. But sinabi niya, I have finished the race. Hindi niya sinabing successful ako sa aking mga ginawa. So ipinagmalaki na mo sa San Pablo, na kanyang tinapos ang kanyang race, ang kanyang takbuhin. Kumusta ang ating pagtakbo patungo sa finish line? So hindi mahalaga kung gaano kayo nagsimula. Ang mahalaga, mga kapatid, ay kung gaano tayo magtatapos hanggang sa finish line. Amen? Maraming Kristiyano sa panahon ngayon, marami tayong nakikilala, bagkus sa lahat, at maraming mga panahon, pati tayo parang gusto natin umatras. Marami tayong kakilala at naging faithful Christian sila. Ang kanilang kapanahonan kung sila'y manalangin, makikita mo ang apoy. Ang kanilang paninilbihan sa Panginoon talagang todo faithful talaga sila. In the first 5 years, in the first 10 years, 15 years. Pero ngayon, marami na tayong nababalitaan at kakilala pa na sila'y naglaho at sila'y nanlamig pa. Amen? Sila'y nauna. Marami tayong nagiging idolo sa pananampalataya. Ni Pastor Lagastoy, nagpapati. No, agikarara, hindi, agilehens. Talagang magtutumbada. Pero ang tanong, ang kanilang takbuhin ba ay nagpatuloy sila? Maraming huminto sa gitna ng playing ground, maraming huminto. Maraming huminto dahil sa mga iba't ibang kadahilan. Yung iba nilamon na ng mundo. Yung iba nilamon na ng kasalanan. Yung iba nilamon ng mundo. Yung iba nilamon ng pera. Yung iba nilamon ng kasikatan. Are you still with me? Sila ay huminto sa gitna ng daan. Ang masakit itong pinag-uusapan natin, walang corona, walang medal yung mga itinito. Kaya, anong inipassage ko dito, kahit banayan, kahit hindi tayo napapansin, kahit walang magsabi sa atin na tayo'y faithful, yung ginawa natin kaya na nakakapagpataas naman ng moral. Amen? Patuloy tayo sa ating takbuhin. Hallelujah! Walang hinto, walang kumama yung huminto. Bakit tinawag na race? Tinignan ko yung meaning of athletics. Kasi pagka nangyayari po yung paligsahan ng malaking athletics na gano'n, hindi lahat ay athletic, katulad nung sa swimming, nakaseparate yung mga basketball o ano pa. Kahit sinabing athletics, it concern about yung running, something's about. Okay. So athletics, it's a competitive sports based on human physical, primarily focused on running, throwing, and walking. Why? They have the finish line. It focuses and pinapakita ng
line, kaya athletics, magiging atleta tayo. Okay, magiging atleta tayo. Kaya nga, sinasabi ko kanina, hindi ko nadala yung drawing ko, pinapakita doon sa drawing na, kung minsan ganito, nakapanood na ba kayo ng gusto ko yung bisikleta, yung marathon. Sa atin noon, nung mga bata pa tayo, Marlboro Tour 2004. Na kung saan mag-umpisa yung mga siklista. Meron silang starting point and finish line. Tama? Mararinig ko noon kasi nasa Pangasinan ako. Kasi may radio dyan, may helicopter. Parang ang finish, kuminsan, nag-i-stop sila sa Pangasinan o kaya sa Tarlac, paakyat ng Baguio. Halimbawa, 40 kilometer lahat yan. So mag-umpisa sila sa dahan-dahan muna, hindi muna binibigay yung kanilang energy. So kapansin-pansin, tingnan nyo, kapansin-pansin na maraming magaling sa patan. Ang bilis-bilis na kalaya na. Pinapakita yung bali, yung how many seconds in distance, o minsan umaarap ka lang 10 minutes, ang layo na. Pero yung pala, nakauna na, pampatan. Yung mga easy tao, simpahan sila pala yung marunong sa akyatan. Kaya, nung kami na talagang kilala yung mga marunong sa akyatan. Easy, pagdating ng akyatan, doon sila lumapawi. Kung isang ganito, ang takbo natin, mga kapatid, hindi puro patag. Kumanda tayo dahil may mga baku-bakong nadaanan natin. May mga araki, may mga matataas. Ang hirap tayo magpidal. Doon na lang ibigay yung kanilang energy. To be a winner, it requires energy, practice, discipline, preparation, nandun. Amen? Kaya maging ang ating spiritual journey like a race. Parang tayo tumatakbo. May mga lusong-lusong, butas-butas sa ating daanan. Kaya nga nagpapalakasan tayo para walang maiwan. Say amen? Amen. Walang iwanan. Isa tayong pamilya. Sabay-sabay. Purihin natin ang Panginoon. Okay. So, pagpatuloy ko natin, si Pablo sabi niya, ang nasa kanya is, I have finished the race. Okay, so race. Kasi nga, may finish line. Ngayon, mga kapatid, may deadline kasi. Ngayon, paano kung darating ang araw na natatapos na ang oras natin? Kasi magiging tatanggalin tayo eh. Matatapos din ang araw natin, matatapos din ang buhay natin. At ang mga maraming opportunity dito sa buhay na ito. Paano? Tanong, natapos na ba natin ang ating karirang ibinigay ng Diyos sa atin? Nakakalungkot ko minsan mga kapatid na maraming tao ang naghahantas sa kanilang mga retirement. Excuse kayo kasi retire na kayo sa mga iba. Pero I'm talking about in general. Kahapon, pinag-uusapan doon sa bahay nila at SK, yung mga ibang bisita doon. Mas kasi ang aking tatanggapin ay ganito. Ano yung term kahapon? Yung pension. Hindi meron sinabi si ate na yung pension niya sa Spain. Parang dalawang klase yun. Ewan ko yun. Yung private o sa ganito. So, paralihan. Yung iba sinasabi 30 years kasi ng trabaho ng government. Hindi ko gano'ng inisip. Pero ang inisip ko lang, suswerte nila dahil ini-enjoy na nila yung kanilang mga retirement. Pero blessed kayo dahil nag-retire na kayo, nag-receive na kayo ng pension nyo, patuloy pa kayong nagsisilbi sa Panginoon. Palapakan natin
iba yung sinasabi kong nakakalungkot. Dahil in general, sa ating kapanahunan ngayon, maraming tao ang naghahanda para sa kanilang mga retirement. Hindi bawal, hindi masama. Pinaghirapan mo yan, benefits mo yan. Ang sinasabi ko ay paano ibinubuhos mo ang iyong panahon sa paghahanda ng iyong retirement. Pero hindi mo man lang maisip na ihanda ang iyong buhay para sa eternity. Pinag-iipunan natin ang ating pagtanda, pero hindi natin pinag-iipunan ang ating pagharap sa Diyos. Kung minsan pinagpaplanuhan natin ang ating kinabukasan dito sa lupa. Pero hindi minsan pinaplano ang walang hanggang buhay. Mga kapatid, kung bibigyan tayo, kung bibigyan tayo ng doktor ng 1 linggo, parang si Sister Kito, paano kung one month ka na lang mabuhay? Ito naman, paano kung sinabi ng doktor na, anak, sa totoo lang, according to my careful findings, meron ka na lang 1 linggo na mabuhay. Di ba mababago ang lahat? Sayang yung hinulugan kong 3 hektarya. So minsan, pinapahalagahan natin yung malawak na lupa na where they want to have comfort in this life. Nakakalimutan natin na ibigay ang ating pagpapahalaga sa ating eternal life. Are you still with me? Hindi naman tayo nagagalit at hindi naman ito bawal at saka hindi ko naman kinokontra pag iniisip natin ang mga makalupang bagay-bagay. Normal naman yun dahil nandito pa naman tayo sa lupa. Okay? Paano yun? Siyempre mababago ang lahat. Anak, sabi ng doktor, according to the result of your blah blah blah, may 1 week ka na lang. Siyempre mag-iibang lahat. Oh, sayang yung binulugan ko. Sayang yung prepare ko. Tama hindi. Kaya sayang balak ko pa sanang bibili ng aeroplano, balak ko pa sanang bibili ng sarili kong barko at dami natin inisip. Libre naman ang mga Arab, di ba? Ang point lang natin dito is pagpapahalaga sa ating spiritual na pagtakbo. Dahil ang mga bagay sa dito sa lupa ay na-dedicate, na-uus, na-bangles, katulad ng yung banatong kagabi kahapon. Sorry ang sarap-sarap pa naman ang itsura. Wala naman dinigay. Nahinayan din ako dahil ang daming balato. Ang sarap-sarap kayo. Pero hindi na patama yung timing na pututan na tayo. So, nasira. So, lahat ng bagay, ang aking pinapakita, lahat ng bagay dito ay temporary. Marunot, agpukaw, kasla, asuk. Yung iniipon mo ngayon, mamaya na-scam ka. Kaya nga ang kahalagahan nito ay dapat hindi nyo wala yung joy. Mabuti sa Kevin, ang nangyayari sa buhay, hindi nawawala yung joy mo. Meron kang joy. Tama? Dahil kung ikaw ay paapekto, if you are being carried away from those things, material lang yan. Kaya sa akin lamang, ang nakakatakot ay yung manakaw ang iyong peace and joy. Dalawa lang yun. Yung iba, iniisip nila, fish and chips. Tama? Fish and chips. Ako naman, yung peace and joy, yung bang kahit marami kang baku-baku yung daanan mo, nakakangiti ka pa rin. Bakit tayo nakakangiti? Dahil may pag-asa tayo sa Diyos, sa Kanyang mga pangako. Don't be dismayed. Do not go worry. Sabi ng Lord, ako ang bahala dyan. Kung ano ang nawala sa'yo, ibabalik ko, material lang. Kaya kung ang presensya ng Panginoon ay nasa sayong buhay,
iyan yung panahon na ikaw ay mayaman. The presence of God cannot be compared to any material things in this world, I will tell you. Siyempre, nasasaktan ka lang kung medyo naloko ka, no? Niloko ka, pinaglokohan yung pera mo. Na-scam ka ng konti, pinagloko ko. Halimbawa, sinabing ang BMW ito, maganda to. Tapos plastic pala, yung sinasabi yung scam. Tapos yung nagbenta sa'yo, wala na. Scam, tama na scam ka. Plastic pala yung binenta sa'yo yung sasakyan. Siyempre, masakit. Yun sinasabi ko na. Okay. Matapos na po tayo, mga kapatid. Masakit yun. Pinagpaplanuhan natin ang mga kinabukasan dito sa lupa, pero hindi pinaplano ang walang hanggang buhay. Siyempre, magiging magbabago ang lahat pag sinabi ng doktor yun, ano? Sasabihin, malapit ka na sa finish line. So, dahil natin pwedeng maisip, ano? Or, natulog ka kagabi. Hindi nga rin natin alam eh. Baka bukas, God forbid, iyan na yung ako. Maraming sitwasyon na gano'n. May mga plano ka bukas, pero hindi na umabot. Inaakala natin marami pang opportunity, mayat tayo, adumpay, pero sa totoo lang, palapit na tayo sa finish line. Biglang natapos ang karera. Kaya nga, the Bible says, if you hear His voice today, do not harden your heart. Kaya na kung naririnig mo ang boses ng Panginoon, sa pamamagitan ng preaching, sa pamamagitan ng mga nagtuturo, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at Hari ng iyong buhay para magkaroon ka ng assurance sa iyong future. Amen? So, hindi sprint, hindi boxing, kundi race, kundi takbo. Bakit? Ang pagtakbo, hindi madali. Pwede kang madapa. Pwede kang masagasaan yung ano mo. Okay? Sa ating buhay, maraming kapaguran. May panahon ng bagya. Maraming tukso. Maraming panahon na gusto natin umatras. Diba? Ito na lang ganyan. Marami yung panahon na gano'n. Akala nyo, superstar kami? Hindi. Kaya nga kung nag-preach si Sister Joy, ako na naman ay napalakas. Kami rin, kumakain. Nang malakas, ang ating vitamin, ang salita ng Panginoon, ang mensahe ng ating naririnig. Ito yung mga spiritual vitamin ng ating spiritual life. Amen? Sabi nga nila, di ba, bili ka ng ganito. May vitamin, mataas ang vitamin C niyan. Bili ka ng ganito kasi yung sugat mo, mataas ang vitamin C niyan. Mataas ang vitamin H. Sasabihin ko sa inyo, ngayon, ang ating Biblia, this is the manual of life. Lahat ng vitamin nandito na, vitamin A hanggang Z, nandito na ang lahat, palapagan mo lang ng Biblia. Kaya, importante yung pagkakaisa, umaten tayo, nakikinig tayo, para ang ating mga puso ay mapalakas. Hallelujah. So in the spring, kundi pagtakbo, hindi naman basketball, kasi walang finish line doon, kundi race, kailangan tumakbo dahil may naghihintay na trope doon. Ngayon, ang mga totoong nananampalataya, patuloy na tumatakbo. Hindi dahil malakas sila, hindi dahil may naging courage sa kanila. Kundi dahil alam niyang may naghihintay sa finish line, naghihintay doon. Si Jesus ang naghihintay sa finish line.
Donald Trump na nagbigay o kasama doon sa nagbigay ng medalya ng mga third placer. Doon sa championship ata yun. Hindi mo alam. Andun si Donald Trump. Nagpa-picture pa. Lahat ng mga players sa football championship. Si Donald Trump. Sino si Donald Trump? Hindi lang basta president. Parang sinabi natin Donald Trump. Siguro lahat ng presidents. Siguro siya number 1 dahil sa United States. Pwedeng kilala si Duterte. Kilala si Bongbong Marcos. Pag sinabi, pag nandun si Donald Trump, iba. Iba kung nanonood si Donald Trump, di ba yung mga representative ng World Cup, nandun pa yung Kings, nandun yung mga matataas sa kanila, yun yung mga inspiration nila para magbibigay ng trophy. Itong takbuhin natin, hindi si President Bongbong Marcos ang nandun sa finish line na pumapapalakpak sa atin. Hindi rin si Donald Trump ang nandun sa finish line na pumapapalakpak sa atin. Ang naghihintay sa finish line is si Jesus, si Jesus. Palakpakan natin. Si Jesus na siyang hari ng mga hari. Si Jesus na siyang Diyos ng lahat ng mga Diyos. Siya ang naghihintay. Hallelujah. Kumusta ang ating pagtakbo? Palagi natin kinumusta. Ang isang katotohanan, yung mga iba, at marami, tumatakbo rin sila, pero sa ibang direction. Kung gaano kayo ka-busy, ganon din sila ka-busy. Kanya lang they run with wrong direction. Iba yung kanilang tinatakbuhan patungo sa apoy, patungo sa impyerno. Masaya ba tayo na tama yung tinatakbuhan natin? Amen? Maraming mga taong iba. Busy sila sa impyerno. Maraming religious people, but there's no right relationship with the Lord. Maraming mga masipag. Masipag at masipag. Busy dito, busy doon. Masipag na masipag. Pero masipag na papalayo sa Panginoon. Iba yung direction nila. Hindi isinuko na maraming mga tao sa simbahan pero hindi isinuko ang buhay. So dapat tama ang ating direction. Amen? So gaano man tayo kabilis. Kaya, importante, hindi yung gaano tayo kabilis, kundi tama ba yung tinatakbuhan natin. Kung ngayong araw, umamayang gabi, ay finish line muna. Ready ka na ba? Kung next week ay tatawagin na tayo ng Diyos, ready na ba tayo? Kung isang araw ay haharap tayo sa Kanya, ano ang ating masasabi? Can we say like Paul, I have finished the race? Kung sa tanongin ni Lord, katanungin ni Jesus, kung saan ang takbo mo, pwede ba natin sabihin katulad ni Pablo na, Lord, I have finished the race. Or you say, hindi pa ako handa. Kaya habang may oras at pagkakataon pa tayo, habang tumitibok pa ang ating mga puso, habang buhay pa tayo, active pa tayo, panahon, come on, panahon para tayo mag-raise up. Amen? At tatakbo para sa Lord. Palayo sa kasalanan, takbo patungo sa kabanalan. Patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag tayong guminto, huwag tayong umatras, huwag tayong sumuko dahil malapit na ang ating finish line. Until the Lord will tell us, my son, my child, good and faithful servant. Halika dito. Makiisa ka
that you have strengthened us again, Lord God, by the word that our dear pastor have shared today, Lord God. We were challenged, we were encouraged, we were enlightened. We were encouraged by your word and we were blessed by your word ang aming kasalukuyan. Nga kasapo, iti panagdaldalyasan ni Apo, iti kanagkristyano ni Apo, iti tarayan ni Apo, nga espiritual ng Diyos. Kinuna Apo ni Pastor, nga dada Apo, nagiti makairugi, nabintas Apo, iti pananyurugi da Apo, yung iti iteng-teng nga ng Diyos, ang dada nagiti nagsarte. Saan mi kaya't Apo nga mapasama ka na kanila itaw, Diyos? Katulungan na kami kani Apo, nga taray Apo, kat malpas mi Apo, itilaban mi kanini tarayan mi Apo, itibiyak. Kanabalay mi Apo, kinabendisyonan Apo, nga pang nakairingpas Apo, nga madalong mi Apo, iti-finish line Apo, may paay mo Apo kada kami. Adalaman o Diyos, nagiti malabasan ni Apo, nga bakubako, adalaman Apo, nagiti rocky roads, nga madalanan mi, adalaman nagiti patag, mano, valleys, nga madalanan mi, yung patigkerem Apo, iti pamati mi, kat saan kami kadi Apo, nga agkapoy, kat saan kami kadi Apo, nga magundon. Kapuna Apo, may sa iti goal mi Apo, kat taligagay mi, kaya iti makarigpas Apo, iti finish na yung Diyos, nga makita na ka Apo, nga agururay ka na kami. Tulungan na kami Apo, nga makaligpas o Diyos. Gamin Apo, kaya ni o Diyos, na maawad na itangalimard Apo, nga agururay ka na kami. Nagtutuloy ka di Apo, nga patigkere mo Diyos, at ipamati mi. There may be discouragement, O God. Kaya tulungan na kami nga mapagbalaygan ni Apo. Aduman na itipadas, malusot, itibiyag, Apo nga mapadasan ni. Kaya Lord, mapagbalaygan ni kami Apo. At dapat na tumulong ka na kami. Italik ni Apo, itibiyag ni. Itipagmati ni Apo. Kaya kanayon ni Apo nga parata mo Diyos. Na makita na kami ito kani Apo. Kasi papasnek kan si mamatalik Apo nga agsal sa kabigyan ka higana Apo. Iti sumaruno Apo nga iyaay mo Apo dito. Agyaman kami Apo, agyaman kami. Thank you Lord for the life of our dear Pastor James, O God. Continue to anoint him. Continue to bless him and continue to use him in the ministry, O Lord God. Tutuloy Apo nga italimigan ka, tibiyag na O Diyos. Patibkaran na kan kanayon Apo, iti pamaginagan ka. Kasaan ka di Apo magkapoy. Tulungan niyo ka di Apo ni Pastor James, O Lord God. Bendisyonan niyo isuna. Tisalunat na uray pa iti familia na Apo. Sabi man Apo nga mo, lagi iti pagdardalanan na may makapadasan na iti agdama. Ganda kayo Apo, iti makakita. Kalagi ito yung Diyos na pagdardalanan na. Katararo ni Apo. Bendisyonan niyo Apo, kaya din na Pastor Diyos.
as well, O Lord God. We don't know what they are going through. Yung si kaabot ng bendisyon ako padakwada. We ask you, Lord God, na bendisyonan niyo ako. Our dear Pastor James, even the leaders, O Lord God, even the workers in this church, our members, O Lord God, bendisyonan lang kami amin. Malaydayaw ka ako, malaydayaw ka. May tantanog ka, mapalayawan ka ako. Yaman kami, yaman kami. May we receive the benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, we thank you. We thank you, Lord God. In Jesus' mighty, mighty name we pray. Amen and amen.